Hello ulit mga ka-Charge Max. Ito ulit ang inyong lingkod si Coach Oliver. Okay, nanalo nga ulit dito tayo. Ito na naman yung big news na naman. Si Magnus Carlsen winning, ito na natin 7 tournaments in a row, no? Hindi lang yung 7 tournaments in a row. Dito sa tournament na to, behind siya kay Wei Yi ng 2.5. Nanalo din ng 10 games in a row. Grabe naman ang mental, nito, yung mental fortitude. Kakaiba ang taong ito. Mental toughness, ano pa ba? Yung ano talaga, yung motivation na to win, nandyan pa rin. Isipin mo, sa dami na niyang trophy, sa dami niyang na-achieve. Motivated pa rin siya to win. Yan ang gandang mentality, Gusto niya every game may ipakita pa rin niya best niya. Walang overdraw, walang tabletas de amores. Yan ang tunay na warrior, no? Warrior. Check natin yung ano niya, recap natin yung ano niya, yung 10 games in a row kasi kakaiba ito. Tingnan natin tapos explain din natin. Pero may halo rin naman talagang swerte. May halong swerte pero sinasabi nga nila, fortune favors the brave. No? So, kailangan mo rin ng tapang. Simulan natin yung unang panalo niya. Ito yung kahapon, last 3 games na nag-3 in a row siya. No? Unang biktima niya, ito yung challenger natin sa World Championship na si Gukesh. Pinakita rin ni Carlsen dito na Gukesh kailangan pang mag-work. Although, rapid and blitz lang naman to, siguro sa classical naman, yung level ni Gukesh nandun na. Rapid and Blitz na medyo nasa baba pa. Iba pa ang Magnus, no? Nag-Kia lang si Magnus, Kia lang. Natutuwa ako sa mga ganyan tira na H4. May mga games din tayo dito. Ginaganyan mo para to surprise. Kailangan ng opening surprise. E6, okay. Hindi masyado nating ano yun. Doon lang tayo sa mga critical moment. C4, typical naman. Wala pa naman masyadong special dito sa game. 94, center, takes. Okay. Now, ito na yung moment. Okay, may potential tayo na majority, 4 against 3. Okay. Yan ang lalaruin ngayon ni Magnus, yung majority. So, game 1, nang panalo niya against Gukesh, ito yung round number 7 ng Blitz. Pawn majority. Okay. So, 4 versus 3, takes. Pagka-check, takes. Naging 3 versus 2. Okay, 3 versus 2. Medyo mahaba-haba itong video natin ngayon dahil isa-isahin natin. Although, meron din naman ang black sa ano. Pero medyo nakaumang-umang tayo dyan. Ayan ang white, kaumang. Tapos in-stop lang ni Magnus tong tatlo na to. So, pawn break, kailangan mo rin bantayan yung mga pawns ng kalaban. Stop mo yung opponent's plan while doing your own plan, ano? Okay. So, dalawa na lang. Kung mag B4 si Gukesh dito, ito yata ang medyo hindi pwede kasi E3 lang tayo. Kuha yung pawn. Okay? So, kain. So, magiging hindi na siya connected, na break na natin. Stop mo yung pawn. Rook on the 7th. Ito lang naman yung mga importanteng ingredients sa laro. Rook on the 7th. Okay, majority, 3-4-2. May nakaumang pang isa. H5, C1. Kailangan depensahan mo yung pass pawn, rook behind the pass pawn. Although ito medyo passive in front. And then si bishop. Kailangan ng helper. Kay king. Kailangan din si king to the bishop, bishop to c2. Okay. Yung mga ingredients, pawn to the bishop, and then si king. Centralize na si king para tulungan itong dalawa. Okay, 4, push. Ayan na, andun na. Andun na, in-nurse mo, ayan na. So, panalo. So, yung game 1, pawn majority. No? Pawn majority. Yun yung natin. Game 2, Carlsen against Geary. White si Magnus dito, round number 8.
Yung pangalawang panalo, E4 naman. Yung una, King's Indian. So, yung wealth naman, kailangan talaga ng wealth, ng knowledge, ng ano, no. Kanya na ng level, nandun na Alam lahat. Okay, so Roy Lopez, should be 5, normal. Okay, queen C2, for A5, normal, H3, walang bishop G4, parang walang ganon. So rook E1, with H3, wala ring knight G4, walang pressure sa F2. Mga titingnan lang natin ng konti yung mga ganyang ano. Tapos rook B1 para may B4 tayo. Tulungan naman natin ng bishop kasi nandiyan yung bishop and queen. Okay, B4 takes. Potential outside pass pawn. Okay. Yan ang laro dito. Outside pass pawn. Knight takes. So process of elimination. My outside 4 against 3. Okay. So principle of two weaknesses, no? May outside pass pawn, may majority ka sa king side. Maganda. Queen D3, lamang ng isa. Sampon. Okay, takes. And then yung outside, protected. 4 versus 3. Okay, so grabbing advantage. Dalawang advantage ni Magnus. Rook C1. Thanks to the bishop, ano? Bantayan mo talaga yung out pawn. Pass pawn, potential queen yun eh. That's liquidation. Process of elimination. Okay, king. King is the most important piece sa endgame. Yan ang tutulong sa'yo. Okay. Dalawa pressure. Kasi you cannot win by one weakness alone. Ini-stop ng rook yung A6 push. Create ka ng second weakness doon sa king side. Kasi may majority ka doon. Yung both wings, no? Lupit, no? Playing on both wings. Okay. Tapos rook. Process of elimination. Ito, ginawang distraction. Yung outside pass pawn, ginawang distraction kasi medyo maganda na. Mayroon tayong mating net. So important din. Kailangan alam na waiting. Dito nag-resign si Giri. Kasi kung ituloy natin yan, E6, shamat doon sa H8. Okay? So, ang game 2, game 1, majority. Game 2, outside pass pawn. Tapos, yung mga mating net, yung ito, combination ng bishop at saka rook. Okay, yun yung game number 2. Game 2. Second game, second win in a row. Punta tayo kay Eric Gaisi. Black si Magnus. Tingnan natin yung game. D4, D5. Knight at 3. London. Symmetrical na London, no? Grabe, gaya-gaya London. London gaya. Punta ka London, ako rin punta London, eh? Bishop G6. Castles. Bishop D6. Knight H5. Takes. Okay. So, may konting target doon. Naka-open si Rook. Takes. Yeah. C4, C6. Okay. Solid. Knight D7, G3. Kasi delikado. So, nag-block si Arjun. Nothing special. Castles, wala nang atake sa H2. Rook D8. So, ang lupit, alam, ang ano ang technical awareness din. Hindi lang naman matibay ka, kailangan na awareness ka kasi ang kalaban natin, hindi natin malaman kung kailan magkakamali. It could be on move number 3, pero it could be on move number 80. Okay, dito awareness niya na, okay, merong double attack, pero meron naman ditong undefended piece sa C4. So, meron tayong counterplay rin doon. So, aware din siya sa mga ganun. No? Importante yung awareness. Bishop B3 si Arjun, saka siya nag-E5. Pero naka-centralize na suruk niya. Extra tempo. Okay. Iba. Pag naglalaro si Magnus, nagtuturo rin siya. Instructional ang bawat. Blitz na to, ha? Pero grabe pa rin. Grabe pa rin. Precision. With less time. Again, 3. Abangan natin, 3-2. So, ang next dyan, process of elimination. 3-2. Takes. Target. Ito naman, yung awareness ni Magnus. Pag kinapture
Naka-threat ang queen, ano? Pero meron tayong intermediate check. At double attack next. So tactically, grabe. Yan ang mga ingredients para tayo manalo. Yung tactical awareness, no? Double pawn. Yan ang magiging target later. Tapos may majority ang white. Kailangan natin tanggalin yung pawn chain. Okay, help ng king, especially in the endgame. Takes. Okay, disconnected na tayo ng konti. Wala na to siya, ano? Wala na si F4. Wala na. May space na. Luwag-luwag na tayo dyan, luwag-luwag. Weakness na siya. Kukunin na natin yan, baby. Kuha, isa. Okay, time to push. A5. Although, hindi siya masyado precise. Hindi naman kailangan perfect, no? You don't have to be perfect. Lalo na sa blitz kasi yung time 9 seconds. So. Okay, knight e5. Medyo nagkamali nga si Magnus ito. Nag-g5 pa. Queen d2. Well, siguro tapos na boxing, ano? Pag king b1, queen d1. Okay. Pag king a2, knight d2. Unfortunately, walang walang check eh. Okay, may isang check. Knight, pero ang malupit itong hirap hanapin kasi pag segundo ka na, walang check si queen, walang check si knight. Checkmate na sa a1. Pero ang hirap hanapin yung pag less time. Pero kung ano ka naman, kung alam mo, parang problem solving din naman ng game, kung makita mo yan, tapos. Pero it went on. Medyo nabuhay ng konti ang white. Tapos ang nakakatawa dito. Oh, medyo equal pa nga eh. Pero maganda to. Isang lesson din to eh. May na-miss si Magnus Dag. Eto naman, dahil sa time, hindi na ano ni Arjun. Pero kailangan, usually pag queen na sa last line, may chance ka mag-draw. Hanapin mo lang yung checks na hindi makaka-cover yung opponent's queen. Like in this case, nag-queen h8 si Arjun, tama. King g2 ang mali niya, queen h5. Dito may barrage ka ng checks, no? Hindi makaka-cover. Dapat hindi niya makaka-cover yung mga linya. Isang linya na yan. Walang cover yan. Ilagay natin sa g3 for example. Dito naman tayo. Hindi makakatulong. Hindi makakatulong yan. Ilagay natin siya sa, sabihin na natin sama, g4. Dito ulit tayo. Oh, hindi makakatulong. Kasi nasa last line siya eh. Walang cover. Dito, queen f5 tayo. Pag bumalik sa g3, dito tayo, queen takes g5, of course. Pag pumunta ng e2, wag tayo, dito tayo sa c2. Layo niya. Ano? So, yung mga checks natin, iwasan natin yung cover. Hindi siya makaka-cover. King f3, balik naman tayo sa f5. Ano? Pag nag-king e1, check tayo sa c1 or queen b1. Draw. Pero, may time element. Pero, pero kung alam mo naman to, kaya tinuturo na rin natin dito. Kung alam mo itong mga checks na to, usually pag nasa last line yung queen, meron tayong perpetual. Okay? Ito ang lesson dito. Kaya may luck din na involved dito sa ni Magnus. Naipanalo niya to dahil nag-queen h5. So siya nag-check muna siya. Check muna siya yung Magnus. Yan, no? Oh, yan na. Hanggang sa matulungan mo yung king to promote. So, dalawa lesson dito. May chance sana yung white to draw, pero this time, wala na. Okay. Matagalin ang checking. Ayan. Ikot-ikot. Wala na. Kasi ang main, ang main idea ng Queen Endgame, pag nag-check yung kalaban, may mga ganito tayo, yung counter natin dun sa opponent's king. No? Wala nang check eh. Pupush na to promote. So may halong luck. Pero lesson doon pag nasa last line yung queen, may chance tayo ng perpetual. Hindi makaka-cover. Hanap tayo ng mga linya na walang cover yung queen. Okay, next. Shevchenko. D4, G6 pa. Ito maganda kay Magnus, yung wealth, no? Ng knowledge na kahit anong posisyon nilalaro niya, kahit anong opening. Wala, world champion yan. Former world champion, world number 1. Current world number 1. Yan. Kahit ano-anong structure, perk na to, perkish.
B5. Yan ang ginagawa niya normally against young players eh. Nagpo-perk. Okay. Minsan naghihipopotamus pa yan. Naghihipopotamus. Si Magnus takes, queen takes h6, e5, castles. Lamang ang white positionally, pero blitz naman yan. No? Siguro kung hindi ito ititira ni Magnus pag classical. Ito yung mga tagong linya pag mga blitz, rapid, yan, pwede ito. O, siguro blitz lang, no? Hindi masyado sa rapid, may enough time pa eh. Hindi niya ginawa to sa rapid eh. So, opening choices, depende sa time control. Okay? Remember that. Kaya wag lang tayong magre-rely wag tayong magiging one-trick pony. Kailangan kabisado natin yung mga posisyon. Let us b5, queen c5. Okay, okay lang naman. Akala ng white, may pressure, pero awareness ni Magnus, grabe. Rook b8, siyempre counter. Pag masama king natin, counter din tayo sa king ng kalaban. Queen h4, ayan na. Tayo pa na. Ang ganda ng ang ganda ng depensa niya sa e5, no, rook b8 lang, no. Kasi pag kinain yung e5, meron siyang queen e3 check, nabawa king 2, b1 tayo. Knight takes e5, yung pressure natin dyan, meron tayong threat doon, no. Tapos nakapin tayo sa queen. Pag nag-knight g takes f7 dito, meron siyang queen takes a3. Yun yung idea ng rook b8, no. Okay, okay. Sabi ito si Magnus, grabe ang kanyang resourcefulness. World number 1 yan eh, ha? Takes g4. Ito rin, tactical awareness, no? Alam niya maglo-lose ng exchange sa f8, pero with less time, nakita rin niya na, okay, in the end, he wins a piece. Bush. So dito, perk, sa blitz lang yan, ha? Hindi ko, tong perk, usually sa classical, no? Pang surprise, pero huwag gawing repertoire. Pang surprise lang. Carlsen against Pragnananda. Grabe, tinuruan na yung eleksyon yung mga bata. Siya lang adult dito, 30. Iba, mga bata pa. Less than 20, way 20 plus. Grabe, Magnus against the young guns. Pragnananda naman, D4. So may Kia, paiba-iba, no? May Reti. Grabe naman ang wealth niya na Magnus. Yung knowledge niya sa chess talaga. Kaya Magnus yan. Kaya Mozart. Ito, importante. B3 instead of B4, ha? Yung iba kasi bigla-biglaan naging B4. Ang problema dito, ma-undermine yung pawn. Okay? Pag pinush mo naman yan, magsi-C5 yung kalaban. So, kaya wag nating yung mga pawns. Kasi ang problema sa pawns, importante ang pawn, ha? Kasi the pawns are the souls of the game. Ang problema kasi sa pawn, pag pinush mo na, hindi mo na matitira pabalik, no? You cannot move the pawn backwards. So, ingat sa pawn moves. Kasi ang pawn, hindi mo na maibabalik. While yung ibang pyesa, pwede mo maibalik. So, ito tama, B3. Correct, instead of B4. Para hindi siya magamit yung square na yun. Hindi siya ma-compromise yung square na yun, no? So, bishop B7, bishop B2. B7, bishop E2. Takes. Nothing special pa naman. C5, queen E2, normal. Takes. Similar ang pawn structure, pero bishop pair. Ayan, bishop pair. Importante dyan, yung bishop pair ni Magnus. Bishop E2, E5, bishop C3, bishop A5, keeping the pair of bishops. Okay. Rook C1, open file. Okay. Takes, open file, takes, knight E, queen C7, A5, ayan. Grabe siya, no? Isa sa importante para manalo tayo yung realization ng advantage. Alam natin kung ano ang lamang natin. Diba? Ito, bishop pair, light square weakness, weak pawn on A6, no? Again, potential, meron pa siyang intermediate move, no? Kasi yung queen protecting the knight on D7. Grabe naman yung awareness. Grabe din. Grabe yung utak ni Magnus. Utak na laging, relentless pressure. Queen C8, King G7, saka kumain, nakapin. Kasi kung titingnan natin ang posisyon, kung umalis yung queen, halimbawa F5, pero queen D8. Kasi ang queen sa E6, dinidepensahan yung dalawa, no? Kakaiba itong tao. Hindi ito tao si Magnus, makina ito, ha?
Pero isa sa ano ni Magnus siguro ang asset niya physically fit. Kaya grabe ang stamina niya. Nakakapag-isipan yung utak niya ng mga kahit nakailang games na dahil fit no? Sound mind, na sound body. So, importante yun. Queen D6, Queen takes A6. Pass pawn. Outside pass pawn. Realization of the advantage. Yun, takes. Extra pawn. Bye-bye. Okay. Grabe. So, 5 in a row. Punta tayo kay Noderbeck. Grabe. Ginagano na yung mga bata. Ilan naman si G6, oh. Ilan naman si G6 Magnus. Pero E5 this time kasi may C4. So, para siyang ano. Ito parang ano data, great snake variation to. Pero King's Indian. Ito no, symmetrical. Symmetrical yung structure. Ayan na. Yung mga favorite ng iba, no? Yung mga victory dito. Yung, yan, victory. The V. Pawn. The V structure ng pawns, no? H5, Bishop G4, H6, Bishop F6. VV. Si Ate V. Ate V, pero nag-diamond din sila, no? Diamonds are forever, eh? Takes D4, takes D4. Again, awareness din, kung kailangan alam mo ang weakness ng kalaban. Wala pa sa ngayon. O, ayun na. Nag-commit. Again, yan ang problema sa pawn, no? Pag tumira ang pawn, di mo na may babalik. Ang problema sa F4, yung square na to. Realization ni Magnus. Ito ngayon. So, kinapture. Papasukin niya ngayon. Hype na tao ito. Dapat dito, wag mong papasukin yung F2 square. Dapat na-realize ni Noderbeck na hindi makakapasok ang bishop dyan. Dapat king F1 nag-king D1. Sabi ni Magnus, okay. Okay, akin na yung F2. Akin ang tundo. Iyan na yun, no? Iyan na yung ano, outpost, no? Castles lang. Exchange. Target na naman to. Grabe. Grabe. Lamang ng pawn. Yun lang yun. Dark square lang. Tapos, may ano sa king natin. Lipat lang natin si king. Wala namang queen. Safety. King into safety. Pagkalipat ni king, okay na. Okay na. Connected pawns yan. Connected. Nag-resign na si Noderbeck. Mahirap na to. Pupunta na yung rook sa F8. Meron ng atake sa second rank. Tapos meron pang knight takes D3. Tapos ang boxing. 6 in a row. Eto na yung critical moment. Si Magnus habang nananalo, tinitingnan din niya yung karibal niya. No? Si Wei, great tournament din kay Wei. Kudos din kay Wei. Grabing labanan nila eh. Lamang si Wei 2.5 a day before. Tapos tinitingnan ni Magnus, panalo rin. Hanap na si Wei nananalo din. So, kailangan niyang tagpasin si Wei para ang kay Magnus, it's all or nothing. Okay? So, doon tayo sa first place. Battle for first lang. Yan lang yung, sa utak na. Yan, parang Kobe Bryant, Michael Jordan. Yung championship lang nasa isip. Kaya kailangan natin ng mga inspirasyon. Kung sa tennis, may Nadal, Djokovic, Federer. Sa golf siguro, Tiger Woods. Tapos, may iba-ibang sport. Ano ba yung utak nila? Bakit sila nanalo? Grabe. Si Kobe, Mamba mentality. Magnus, gano'n. Kambing kambing. Knight C6. Bumalik na naman sa Kia. No? Alam niya na si Wei ay tactical player. Sabi niya, exchange tayo queen. Endgame tayo. So, ang lesson dito, know your opponent. Ang strength ni Wei, yung tactical positions, combination, sabi ni Magnus, endgame tayo. Bishop G4. Pag walang queen siguro, si Wei, ano ba to? Uneasy, no? Uneasy. You put your opponent into mga unfamiliar territories pag hindi siya komportable. No? Huwag mo siyang bigyan ng pillow. No? Sarap ng tulog niya yan. Grabe. Eto na mali ni Wei. Kumain. Huwag mong siguro kinakabahan siya kay Magnus mag-bishop B5. Sabi niya, makukuha pawn ko. Yari tayo kay Magnus, makukuha pawn natin. Dapat dito black, F5 na. Yan sa utak ni Wei. Up. Wala na. Open file lang. Ito, file.
So, for game, majority, outside pass pawn, no? And tapos outpost. Ito naman, open file. Itong lesson dito, open file. A file. Ayan na, A file. A file. Text. Tapos double pawn. So, endgame, potentially, wala na, no? Tapos ang ganda, maneuver. Itong problema, ang knight sa F3, tingnan natin ito ang mga lesson dito. Knight sa F3, andun yung pawn. So, kontrolado yung squares na yan. So, rerouting tayo. Pero with tempo. Kailangan may threat. Mag-reroute tayo sa G2, E3, pero kailangan may extra tempo tayo. Yan. Tempo tayo. Yan. Yan. Square natin. Outpost on D5. Pero si Bishop nandyan. I-exchange natin yan. Change. Yan. Para mabalikan na. Lupit na si Magnus talaga. Grabe ang knowledge. Grabe. Partida, blitz pa yan. Kailangan yan no? King, tutulong. Itong backward po natin. Tapos F3, takes. Yan takes. Open file. Lipat sa open file. Pangit yung structure. Okay, pangit yung structure. Hindi mo pwedeng yan. Kasi double attack. Double attack. And tapos rook F6, rook E6, knight E5. Centralized knight. Tapos check. May chance naman siguro mag-hold pero mahirap i-hold yan. Tapos wala na. 7 in a row. Tie sila ni Wei. Yung lamang ni Wei, wala na. Before the game, lamang si Wei ng 1 point. Tinalo, papap! Don't take a Kamer. Black si Magnus. And F6, B6, ano naman, Queen's Indian. Tapos double fianchetto, no? Double fianchetto. Queen's tsaka King's Indian, no? Pinaghalo. Kailangan natin yan kasi may space yan, ano? Kailangan natin yung, we challenge natin yung space ng D5. Kung mag-E4 si dito, take pa rin natin. Tapos rook C8, since nandun naman yung queen sa C2. Ano lang naman. Pwede rin natin i-challenge ng E6, which nangyari rin ata sa game ni Magnus and that will be later. Kay Giri ata yan. Okay, rook C1. Okay, rook D8, queen, exchange, ayan na. Ang galing talaga, ang galing mag-realize ng advantage, no? Tingnan mo yung capture, ito yung tamang capture. Kasi dalawa lang yan parang minority lang yan, no? Minority, 3, no? Para ma-break mo yung lupetes talaga, no? Yung utak, naging backward pawn. Kain mo yung kabayo, ang process of elimination, target si B3, baby. Iba yung F5, iba yung dagat. Doon na. Great siya kasi hindi mo pwedeng depensahan ng king yan, no? Pag gumanon ka, dito C4, wala, nakapin yan, no? To create siya pass pawn. Create pass pawn, punta si king, check muna siya, target. Lamang na isa. Natawa ito. Ang galing niya mag-realize na hanap naman ng tao ito. Hindi napapagod. Laging hinahanap niya yung advantage. Ito grabe talaga. Ito yung kambing sa chess talaga. Kambing to The goat. Pero maganda. Pag titingnan mo yung laro ni Magnus, matututo ka. Kasi pinapakita niya kung paano manalo. At yung mga moments kung saan ka pwedeng manalo. Yan ang bantayan natin. Yun yung mga role ng classics, no? Yan din ang mga role ng mga great players. Pwedeng maka-inspire sa atin to motivate us to win also. Hindi lang yung paglalaro nila. Yung mentality nila sa game. Yung nila, yung tawag nito. Yung eagerness nila, nandun lahat, no? Tapos yung tactical awareness. Ang daming ingredients yan At tapos ito pa, yung lesson dito, bigyan mo ng space for the king, no?
para hindi tayo matarash rule na check tayo dyan. Para meron siyang cover, may umbrella. Yan yung Vancouver, no? Ayan na, may cover siya. Ayan na, okay. Tapos king, ang lupet. Okay. Pag nag-push kasi to, pag nag-push to, saka natin stopin. Rook B8. Lapit ni king eh. Malayo na masyado ito, no? Tapos dito na tayo, no? Pag nag-push ito, lalapit siya. No, baby. Hindi ka makapush, kakainin kita. Pag nag-king G3, okay, rook G8. Chow yan fat. Okay, tingnan natin yung game. King G3, grabe. Grabing lesson ni Magus. Takes na. Check muna, okay. Check muna ulit. Sabay king. Pag king in front of the pawn, king. Okay. Tapos, king G6. So, hindi makapunta rito. Punta sa kabila. Hindi pwede king F8 dahil may check dito at kain to. So, sabi niya, gamer dito sa kabila. Pero sabi mo, dito ako to check. Tapos kakainin muna natin yung the most advanced pawn. Kasi ito, one square away na yan. Yan ang unahin natin. Okay. Pang 9. Malapit na tayo sa katotohanan. Duda, G3. Okay. Reti naman, Reti. Pero, eto, yung knowledge talaga ni Magnus. Eto naman yung reverse Benoni. Benko, sorry. Reverse Benko. Okay, balik lang natin. Ang Benko kasi, ito yan. D4, Knight F6. C4, ang usually gumagawa niyan yung black. Okay, D5, B5, takes, A6, and takes, no? Ang ginawa ni Magnus, ginawa niya ang Benko as white. So, paano mo, itong taong, paano mo, kailangan yung kaalaman niya, habulin mo kaalaman niya, no? Kasi lahat ng structure, alam niya yung Benko structure, lahat ng structures, Caro-Kann structures, French, modern, Benoni, King's Indian, lahat Grabe. Pero hindi lang yung structure, of course. Pati yung understanding ng mga subtleties dun sa game. Kasi pwede kang marami kang alam sa opening, pero hindi mo naman naiintindihan kung saan pupunta pyesa mo. Wala rin, no? Kailangan alam mo kung saan pupunta ng pyesa dito. Okay? So, ang main naman ng Benko, yung open yan for your rooks, no? Yan. Lamang ng pawn ng black, tapos ito pa si bishop, usually yan As white, natawag natin dito na parang Catalan bishop yan, si G2, no? So F4, itong target si D4 pawn. Takes. Pag nakuha ni Magnus yan, yari na tayo dyan. Liquidate. Grabe ito si Magnus, accountant to, marunong mag-liquidate CPA yata ito, yan Grabe. Pero, mahuhuli duda to. Importante rin ang luck. Okay, lamang ng pawn si Magnus, pero nakontrol ni Duda in second. Medyo mahirap. King. King. Tapos nagawa niya ng paraan. Kaya lang, pwedeng i-draw dahil exchange lang to. Rook knight against rook is a draw. So, exchange mo din sa pawn. Tapos ang nakakatawa rito, kaya kailangan din yung luck, no? Not only, si Magnus hindi lang good player. Bagay, good players, strong players are always lucky, no? Kasama yan, Ito, knight E2, king F5, king F3, knight D4, okay, king E3. Rook takes. Fortunately, matatabla, no? Tapos ito na, hindi mo inaasahan, biglang nag-king F5 si Duda. Magdududa ka rin. Nangyari, dudes. And king takes H5, bebe. Tatabla. Siguro na sa utak ni Duda, pag king F4, wala na pupuntahan king ko. Si Rook ko, wala na pupuntahan. Halimbawa, gaganon siya. Tapos, halimbawa, magki-king F5. Uy, mamatayin ako ni Magnus dito sa H4. Gagawin ko people, di ba? Kaya lang,
Pag gumano naman yan, kay G6 ka na, escape ka na eh. Escape from Alcatraz eh. Pag kinuha naman ni Magnus yung square na yan, dito ka sa kabila. Yung chess talaga, no? Merong halong swerte talaga mga gagaling na player. Eto na, wala na. Convert ni Magnus yun. Ang dami ng conversion. Okay, number 9. Luck involved, no? Ito, Gukesh ulit. Sinimulan kay Gukesh, natapos kay Gukesh, yung 10 straight. Kawawa naman si Gukesh, 2 beses. Candidate, sabi ni Magnus, ikaw challenger ka sa World Championship, bigyan kita lesson muna bago doon. Although in fairness naman kay Gukesh, okay, last place si Gukesh dito. But in fairness naman, rapid and blitz to. Yung World Championship naman niya na lalaroan niya ay classical. So, may malaki naman din ang pagkakaiba. Pero dapat din, yan ang goal ni Gukesh. No? Na lahat ng time controls, kaya mo rin. No? Pero may pagkukulang pa. Ito na naman, talaga, mga young players biglang nagpa-perk no? Nagmo-modern game to si Maggie. Maggie Savor. B6, H5. Yan yung mga usual na nilalaro ko online. Ganito lang. Pag nasa liches, laro-laro tayo ng mga orangutan, ano lang. Para mga ma-imbalances, masarap lang laro yan. Tapos malapit ang awareness si Magnus. Okay, in-invite si Gukesh. Okay, kain mo yan. Malagkamali si Gukesh. Siyempre, blitz ito. Dapat kain lang dito siguro. Siguro ayaw niya may take, tapos bishop d3. Pwede naman to, knight b6. Take sa g6. Siguro sabi niya, makakalusot si Magnus sa king d7. Ayoko. Queen g2 siya. Kaya lang, halimaw yung knight takes e5. Grabe. Ay, resourcefulness, baby. Takes d3. Elimination, no? O, wala ka ng attacking pieces. Sabay, relax, cowboy. Castle, king side. Queen. Wala na, yung pawn structure mo, sugi-sungi na eh. Wala na. Grabe. 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 Okay. Alright. And wins. Rook B7 coming up. That's it. 10 in a row. Grabe. Grabe ano yan, no? Ang kagustuhang manalo. Importante yan. Kung nasa, kung player ka, kung nasa sport ka, any other sport in general, no? Basketball, tennis, yung winning mentality, nandyan dapat yan. Hindi pwedeng, tabla na lang tayo, sir. Hindi ganun. Kung gusto mo mag-excel in any sport, kailangan tapang. Yan ang kailangan. Kill kung kill, no? Although, okay, pwede naman kaibigan kayo, laro kayo, labanan kayo, friends kayo outside. Okay lang yun. Laban, tapang, labanan, no? Fight. Ito pinapakita ni Magnus, 10 in a row. 7 tournaments in a row. Pinakita niya sa mga bata na bata pa rin talaga sila at siya ay matanda na. Hindi, joke lang. Siya ay veterano at talaga deserving na world number 1. Yan. So, nandito yung mga ingredients, no? Ng isang malupit na player. Kung gusto mong maging successful sa chess, tingnan mo tong Magnus na to. Yan. Yung character, yung attitude towards the game. Yung discipline. No? Tapos, syempre yung knowledge din, no? Mag-aaral sa endgame, middle game, structures. Kasi iba-iba pinakita niya dito. Merong Kia, Reti, reverse Benko, as white, normal queen spawn, merong London system, per kings, Indian. Iba-iba sa 10 games na ito eh. Tapos, syempre, yung magpanalo sa kanya, pawn majority, syempre, minimal tactics din, pass pawn, endgame technique, nandiyan lahat. Kailangan yung mga weapons mo yun eh. You need weapons to win. Dapat alamin mo yung mga weapons na yun, mga bala na yun, para manalo tayo. So that's it. Hopefully, nagustuhan nyo ito. Mahaba-haba ito dahil recap to ng 10 games eh. Nagulat ako dun sa 10 games, sa i-share sa inyo.
Okay, that's it. Tuloy-tuloy lang tayo. Baka panibagong tournament, panibagong lesson naman sa next naming video. Thank you for supporting our channel. This is Coach Oliver once again. Babushka.